Isang mapagpalang araw po sa inyo mga kapatid. Ang Soldiers of Christ Healing Community ay nagdaraos ng 3 days fasting ng mga elders, disciples, coordinators at mga ministry head. Ito ang isa sa pinakamabigat na gawain ng Soldiers of Christ na may kalakip na sakripisyo. Ito ay idinaraos sa Light of the World Retreat House na matatagpuan sa Silang, Cavite. Ito ay pinasisimulan sa ika-6 ng umaga hanggang sa ika-6 ng gabi. Hindi sila kumakain ng anumang solid foods. Tanging ang pumapasok sa katawan nila ay mga liquid katulad ng kape, Milo, gatas at tubig lamang. Marami ang nagtataka, imposible raw na hindi sila magutom. Ngunit sa Soldiers of Christ, ang lahat ng ito ay totoo. Hindi sila nakararamdam ng gutom, ni hindi rin nakararamdam ng panghihina. Bagkus, lalo silang lumalakas at sumisigla, sapagkat ang pagkaing nagbibigay lakas sa kanila ay ang mga salita ng Diyos. Pagkaing hindi napapanis at hindi pinagsasawaan. Ang pinaka-highlight ng gawaing ito ay ang tinatawag nilang praising in the sun. Marami ang nagpapatotoo, mga visionaries, na kung saan ay nagpapakita sa kanila ang Panginoon. At ang iba namang kapatiran ay napagkakalooban ng mga mensahe na siyang lalong nagpapatibay at nagpapatatag ng kanilang pananampalataya at nagpapalutang ng tunay na kapangyarihan ng Diyos. Ako po ay cancer survivor po ako. Nagkameron po ako ng kasakitan ng colon cancer, stage 4, mabubuhay sa loob ng 6 na buwan. Ito po ay nangyari noong 2008. 3 hospital po ang napuntahan ko. May colon cancer po, lalaki ang tiyan nyo, hindi kayo mapapadumi. Pag dumumi po kayo, dugo ang idudumi nyo. Hindi po kayo makakain dahil isusukan nyo ang pagkain. Hanggang sa isang araw po, tinapik ako ng ating mahal na Panginoon. Dahil puno po ng basura ang puso ko po. Ako po yung makasalanan, inaamin ko po. May tumawag po sa bahay. Sabi sa akin, gusto mo bang umattend ng healing? Nakipag-date ako at sa kausap ko. Talagang ang diablo po nandyan, iniwan po ako nung kadate ko. Pero hindi po ako pinabayaanan ng ating mahal na Panginoon. Meron po akong grupong nakitang nakaputi. Nilapitan ko po, sabi ko po, saan po kayo pupunta? Doon daw po sa healing. Sumama po ako. Hindi ko po alam na yun po pala ay first fellowship po ng Dalan-Danan Prayer Group. Pero habang nandun po ako, nasa unahan po ako. Habang nagsasalita ang ating punong lingkod, si Brother Alberto Ting Arcadio, ako po ay nandun sa harapan, nakikinig lang po ako. Nung sa healing na po, pray over na po, lumapit ako para magpa-pray over. Tinanong ako ng ating punong lingkod na siyang ginamit ng ating mahal na Panginoon, bakit ka umiiyak kanina? Habang ako'y nagsasalita tungkol sa salita ng ating Panginoon. Ako po ako'y may sakit. Mamamatay na. 6 na buwan ang ibinigay sa akin ng mga doktor. Prinay over po ako ng ating punong lingkod. Siya po ang ginamit ng ating mahal na Panginoon. Pagdating ko po sa bahay, isinuko ko sa ating mahal na Panginoon gamot. Sabi ko, Lord, hindi ko na kaya ang bumili ng gamot. Hindi ko na kaya ang uminom ng gamot. Hindi ko na kaya ang sakit nararamdaman ko habang umaatake ang sakit na ito. Sabi ko, Lord, isinusuko ko na sa iyo ang sarili ko. Kung ako'y para sa iyo, tinatanggap ko. Kung ako'y bibigyan mo pa ng mahabang buhay o dudugtungan pa ang buhay ko, nandito ako. Ako'y maglilingkod sa inyo habang makakaya ko. Ang ating po palang Panginoon
ay hindi namimili kung makasalanan ka man. Makatarungan ang kanyang pagbibigay ng pagpapatawad. Paano ko po naramdaman na ako'y pinatawad ng ating Panginoon? Alam niyo, brother and sisters, mula po noon, 2008 hanggang ngayon, ako po'y buhay na patutuo sa inyo ni isang gamot. Amen, praise God, hallelujah. Ni isang tabletas po ng gamot, hindi ako umiinom. Naramdaman ko po ang kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng aking kagalingan, sa aking kasakitan. Colon cancer, stage 4, mabubuhay ng 6 na buwan. Nandito po ako. Praise God, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Mama Mary. All together, glory be to the Father, to the Son, to the Holy Spirit, as it was in the beginning, now and ever, shall be world without end. Amen, amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Let's give you a round of applause. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sabi natin, hallelujah. 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 Jesus. 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 Jesus the King. Jesus my Lord. Jesus my all. Jesus the King, my Lord. My all. Yes! Yes. Yes. Woo! Let's go. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Okay po na po tayo. Okay, good morning po. Hello. Hi. Praise the Lord. Hallelujah. Abala pa natin dyan sabay. Okay, ang topic natin, paano kayo makakalaban kay Satanas? Paano nyo makikilala ang kalaban? Marami po ang mga nalinlang ni Satanas. Mga anak ng Diyos, mga dedicated kay Lord, lalo na yung mga tao sa labas. Ang labanan po napakahigpit. Kaya hindi alam ng tao. Akala ng tao, tama lang yung magsimba. As uwian na, pasyalan na. Itinanim sa atin ng mga tao na Sunday Family Day na hindi nila alam na ang Sunday Family of God. Amen! Alam mo kung alam lang ng tao, kayamanan to! It's a big wealth! Hindi siya ordinaryong yaman. Na kapag ang tao binigay ang araw ng linggo kay Lord, simple. Dudunong kayo. Magkakaroon kayo ng power. Kapangyarihan mula sa langit. At yung puso natin lahat, babaguhin tayo ng Diyos. Yung mga salbahe, babait. Yung mga adik, babalik sa normal na buhay niya. Yung mga tao naghihirap, payayamanin niya paunlarin ang buhay. Kung hindi man sa'yo, yung lahi mo pa, magiging maluwag na buhay. Wala maghihirap na anak ng Diyos sa buhay. Sino man nagbibigay ng araw ng linggo para sa Kanya, na buo, whole day, not 1 hour lang, kundi isang buong araw, bigay niyo kay Lord dyan. Biro nyo, yayaman kayo, yun lang gagawin nyo. Amen? Hindi kayo madadaya ni Satanas. Sabi rito sa Efesos chapter 6, verse 12. Sapagkat ang kalaban natin hindi mga tao, kundi mga pinuno, mga may kapangyarihan at mga tagapamahala ng kadilimang namamayani sa sanlibutan ito. Ang mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid, ang salita ng Diyos. Palakpakan ba natin salita ng Diyos sa buhay? Hallelujah. Nung matalo si Satanas, sa labanan nila na San Miguel Arcangel, doon sa kalangitan, ay sa banal na salita ng Panginoon, ibinaksak si Satanas sa lupa. Siya ngayon na nag-ahari sa lupa dito.
Sino man sasamba kay Satanas, ibibigay niya lahat ng inyong kailangan. Ngayon sa uling sandali, kukunin niya inyong kaluluwa. Payag ba kayo? Hello? Di ba karamihan ganyan? Binigay ang malaking kapangyarihan sa mga bansa na nadaya ni Satanas. Mayayaman sila, pero malayo sila sa Diyos. Kaya nga tayo, mapalad tayo. Bagamat ang bansa natin naghihirap, bagamat ang bansa natin punong-puno ng mga problema, punong-puno ng mga kawatan, pero sa kabila niyang bandang huli, ang mga anak ng Diyos sa sandaling, sambahin mo ko, purin. Kasalanan mo patatawarin. Sa bingit ng kamatay, ililigtas kita. Lakas mo yung magiging lakas ng agila. Pangako yun ng Diyos. Kaya lahat na nagpupuri dito, lahat po kayo nagpupuri. Tingnan nyo. Susunod, hindi na kayo maghihirap. Susunod, ang buhay nyo masagana, maligaya. Kaya lang naghihirap ang tao na wala sila sa Diyos. Pero sandaling ang tao lumapit sa Diyos, lahat ng kailangan nyo, bibigay ng Diyos. He is a good provider. Kaya nga, kung alam lang ng tao to, di sana wala nang gihirap. Sa kabila niya, bandang huli. Di ba, narito ka na, nadadaya ka pa ni Satanas. Kapag narito ho na ho kayo, maglagay kayo ng divine shield. Hindi pwede ang isang anak ng Diyos walang divine shield. Si Satanas ang target niya, tayo. Tayong lahat na nagpupuri kang araw na linggo, mas mahigpit ang hawak niya sa atin. Kung ang ibang tao, isa lang nakabantay, sa atin 10. Paano kaya Paano kayo lalaban? Sisimula ka pa lang, bibirahin ka na. Niligay niya ang araw ito, pinagsama-sama tayo. Meron siyang layunin. Hindi layunin ng tao, kundi layunin ng Diyos. Na pag pinagkaisesa mo yan, Brother Ting, didinggin ko ang inyong dalangin. Gaano man siya kalaki, gaano man siya kaliit, gaano man siya kaimposible, pakikinggan ko ang inyong panawagan. Sa dinidinig ko ang mga taong matutuwid. At pag nabuo mo yung temple of prayer, ang mundo'y ililigtas nyo, pati ang simbahan. Save the earth! Save the church! Kaya pag ang tao walang relasyon sa Diyos sa buhay, walang karunungan magbubuhat sa Kanya. Lahat ay galing kay Satanas. Ang lahat na may relasyon sa Diyos sa buhay ay ang pinakamarunong na tao sa ibabaw ng mundo. Sapat ang Diyos ang magbibigay sa kanya ng karunungan mula sa langit. Ibibigay ng Diyos sa bawat tao sumusunod sa Kanya. Alam nyo ba, bobo kayo? Hello? Pag umibigay sa Diyos ang buong puso, ang buong lakas, ang buong kaluluwa, kayo ang pinakamarunong sa lahat, sa ibabaw ng tao. Sapat ang Diyos ang magbibigay sa inyo lahat ng impormasyon. Yun mo, yung karunungan ng Diyos mapupunta sa iyo. Kaya nga tayo, maniwala ka. Subukan nyo mamatay. Sige. Sino gusto mamatay? Makikita nyo ang Diyos buhay. Hello? Taas ang gusto mamatay na? Ayaw. Para makita nyo si Lord, makita nyo siya. Darating araw, haharap din ako sa Kanya. Hindi ko alam kung kailan. Pero gusto ko masaksihan. Ang lahat. Gusto ko makita yung mga salbay, pinarurusahan ng Diyos. Na pinagmamalaki ang karunungan panlupa. Gusto ko makita yung mga taong lumalaban sa kapangyarihan ng Diyos sa buhay. Makikita nyo, lahat sila lulumpuhin ng Panginoon. Lahat sila magagapi. Sapat ang Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Maliban lang kung magbabalik loob sila sa Diyos, baka patawarin pa sila ng Diyos. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Sa awit 32, pakibasa. Mapalad ang tao na pinatawad na ayaong kasalanan at nilimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ni Yahweh ay di naparatangan, dahilan sa siya ay di nagkasala at di nalinlang.
Nung hindi ko pa naipahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat ng kamay mo ang nararamdaman. Ano pat wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis ng dagling na tuyo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking ginawang mga pagsalangsang di ko inilihim. Pinagpasyan kong ang lahat ng ito ay idaing sa iyo. At aking natamo ang patawad sa sala kong angkin. Ang lahat ng tapat sa panahong gipit dapat manalangin. Upang bumugso man ang malaking bahay, di sila abutin. Kublihan ko'y ikaw ang sasagip kung nababagabag. Aking aawitin ang pagkalinga at iyong pagliligtas. Ang sabi ni Yahweh, aking ituturo ang iyong daraanan. Ako ang sa iyo'y magbibigay payo, kita'y tuturuan. Huwag kang tumulad sa iyong kabayo o sa iyong mola, na para tumigil ay kailangan pang hataki ng renda. Mapaparusahan tiyak magdurusa yaong masasama. Wagas na pag-ibig ang dulot ni Yahweh sa nagtitiwala. Lahat ng matuwid at tapat kay Yahweh, magalak na lubos. Dahil sa natamo nilang kabutihang kaloob ng Diyos. Sumigaw sa galak ang lahat ng taong sa Kanya'y sumusunod. Ang salita ng Diyos. Amen. Palapakan natin sa salita ng Diyos sa buhay. Hallelujah, hallelujah. Ito po yung paghahayag ng kasalanan. No? Mapalad ang tao na pinatatawad na yaong kasalanan at nilimot na rin ang kanyang nagawang mga kasalanan. Pagsalangsang. Kaya pag ang tao humingi po ng tawad, kagad-kagad, maglakita ng Panginoon puso nyo, patawad ka. Lalo ito narito. Kada linggo nariyan kayo, diyan palang pinatatawad na kayo ng Diyos. Di ba sabi niya, yung nagpupuri sa akin, kada linggo, kapatawaran makakamit nyo. Kaya nga, narito pa lang kayo. Kaya nga kayong lahat, maniwala kayo, magiging banal kayo. Amen? Dating araw, maraming banal na SOC na tatawagin Santo Alberto, tatawagin Santo Tony. O, yan ha. Tatawagin mga Santo, lahat tayo magiging Santo. Amen? Santa. Pag naging banal po kayo, Santa at Santa kayo. Amen? Kaya tayong lahat, pag naging banalo tayo, maraming santo at santa sa SOC na papanik sa langit. Amen, hallelujah. Ay lahat po, magbago na. Paano kung mamatay kayong bigla ngayon? Si Satanas, hihilahin niya kayo. Ang pupunta sa inyo, maitim. Kaya pag salbahe po kayo, diba sabi ko sa inyo, meron kami isang tao, akala ko mabait. Yung pala, salbahe sa katulong. O, nung mamatay siya, sabi ko, sigurado to sa langit to. Dahil mabait, pinahiram kami ng kapilya. Nung mamatay po, nakita sa vision, maitim ang kanyang kapaligiran, ang kutina maitim, ang kabaong maitim. Ba't nagkaganon? Kasi hindi man ako basta naniniwala. Dalawa klase ang vision. Isa kay Satanas, isa sa Diyos. Amen ha? Huwag kayo basta maniniwala sa vision, pag-aralan nyo kung totoo hindi. Ngayon, para mapag-aralan kung totoo yun, dahil kasi against Diyos sa siyempre, ang isip ko sa tao, masama kagad. Pinag-aralan ko, tinanong ko yung katulong. Yung katulong pala, member namin, member ng SOC. Tapos sabi sa akin yung katulong, badating maniwala ka, yung amo ko salbahe sa katulong. Kaya pag salbahe ka pala sa katulong, salbahe ka sa mga tao, wala kang karapatan na magmana ng karya ng Diyos. Amen? Kaya kailangan lahat tayo bumait. Makipagbati sa mga kagalit. Huwag nyo sarili nyo na matigas kayo. Dating araw, pag namatay ka, iiyak ka, luluha ka. Kaya ilambot mo puso mo kung sino ka man. Kayong mga matitigas ang puso, ayaw makipagbati. Pananagutan nyo sa Diyos yan. Hello? Pag kayo namatay, titingnan nyo, ang kukuha sa inyo, maraming demonyo. Hello? Kaya nga sabi rito,
Bakit ako nalulungkot? Bakit ako nagdarandam sa Diyos? Ako'y may tiwala. Siya'y aking asahan. Magpupuri ako't muli. Pupuriing walang humpay ang aking tagapagligtas, ang Diyos na walang hanggan. Awit 42 verses 11. Mababasa niyo po yun. Kaya nga, napakaganda. Purihin mo siya, walang humpay. Magpuri ka lang. Yung kalungkutan mo, papawiin ng Diyos. Amen ha? Yung walang anak, bibigyan ng anak. Ilan na binigay ng anak dito? No? Yung mga may sakit, mga pilay, palalakarin ng Diyos. Hello, mga pilay. Kunin man ang buhay natin, maniwala kayo. Tandaan nyo, tandaan. Kunin man ang buhay natin, panalo pa rin kayo. Makukuha nyo ang buhay na walang hanggan. Huwag nyo naisin lagi ang katawan lupa na yan, sabat yung katawan niya, mabubulok din yan. Ang pinakamahalagang makamta natin ang buhay na walang hanggan. Mamatay man tayo, makukuha natin ang pinakamalaking kayamanan, ang buhay na walang hanggan. Hindi ka na muli mamamatay, hindi ka na mabubulok, hindi ka na luluha, hindi ka na magtatrabaho. Yung Sunday fellowship, huwag niyong titigilan. Maniwala kayo sa akin. Dito po kayo kukuha ng dunong mula sa langit. Basta pagdating ng baptism of the Holy Spirit, itaas nyo kamay nyo, huwag kayong huwag kayong magkwentuhan ng kwentuhan. Makukuha nyo ang Holy Spirit, tahimik po kayo. Alerto. Naroon po talaga dinadama nyo ang pag-ibig ng Diyos sa buhay. Madadama nyo siyang mainit at malamig na pumapasok sa inyong katawan. Makita nyo ang tinapay nyo gumagalaw. Madadama nyo yung mainit at malamig niya, nagsisilbing gamot sa lahat na may sakit. Lahat po kayo gagamutin ng Diyos, maging sakit nyo spiritual, physical. Ang Panginoon, handa siyang manggamot. In the name of Jesus Christ. Ilan po? Sa lahat. Let your sweet healing power touch me and make me whole. Ibigay po natin. Amen. Dakilang Ama, nakupain sa lahat. Nagpupuri po kami, nagpapasalamat sa iyo. Dalangin po namin sa iyo, Panginoon. Lahat na nakipag-covenant 3 consecutive Sunday, dinggin mo po kailang dalangin para masabi nila sa kanyang sarili ng totoo ang Diyos ay buhay. Tumutupad sa kanyang usapan. Kapag ang tao ay tumupad sa kanya, ang Diyos tutupad para ibigay ang kahilingan mo. Hindi po, Ama, dinadalangin ko sa iyo ang mga lahat ng tao rito na mga may sakit na malilumpa. Amen, Lord Jesus. Mga buhay ang maaaring mawala. Ipagalaw mo sa kanilang Panginoon, ma-extend ang kanilang buhay. Buhos mo sa kanilang dilang apoy mula sa langit. At lahat-lahat ng mga taong narito, Ama, ano man ang kailang kalagayan, ipagkaloob mo ang kailang kahilingan. Sabi mo, Panginoon, humingi kami bibigyan. Umanap kami makasusumpong. Kumato kami ang pintuan na ibubuksan mo para sa amin. Walang hanggan ang pag-ibig mo, Ama. Inaya mong mamatay ang kaisa-isa mong anak. Binigay mo sa amin ang kaisa-isa mong anak. Para lang kami lahat ay maligtas. Buhay ng anak mo, Ama, kaisa-isa. Iniyalay mo sa amin lahat ng mga taong makasalanan. Dugo, laman, hirap at sakit ng anak mo. Natamo niya para sa amin lahat. Salamat po, Ama, salamat. Na sa pamagitan ng dugo at tubig na bumuluwak sa kanyang tagiliran, ay naikalat mo ngayon sa panahon namin. Binaba mo ang dilang apoy niyan sa lahat ng taong narito. Nadadama namin yan sa pamagitan ng malamig at mainit. Bumubuhos mula sa taluktok ng aming ulo hanggang talampakan. Nagsisilbing kobag, nagsisilbing laser,
sa buo naming katawan na pumapatay ng mga germs, mga bakterya na bunga ng mga kasalanan. Kaya sa kapangyarihan ng pangalan ng Panginoong Hesus na walang kakalwarin. Bless mo po lahat kami na narito. Ano man ang hawak nilang isang tubig at tinapay. Na lahat ng mapahira na langis makain ng tubig, makain ng tinapay, gagaling ang kailang karamdaman taglay. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Ganun din po, Ama. Hinihiling ko sa iyo, Lord. Hindi ko mo namin po kayang abutin sila. Ngunit sa pamagitan ng habag ng Diyos, patong may mapagpalang kami sa kailangan. At sila ay gagaling in the name of Jesus Christ of Nazareth. Saan man silang lugar, nasa ibang bansa man sila sa live stream, sa mga nanonood sa television sa Channel 4, ipagkaloob mo sa kanila, Lord, na maipatong mo yung kamay sa mga may sakit na naroon. Ano mang klase ang sakit nila, maging cancer man yan, high blood, diabetes, mga hika, mga breast cancer, mga kidney trouble, mga leukemia, iba't ibang sakit, Panginoon. Ipagkaloob mo sa kanila, Panginoon, sa oras ito, Lord. Ipagkakaloob mo ang kagalingan sa kailang katawan lupa at sa kailang espiritu. At sa oras ito, Ama, itinataas ko po sa iyo sa pangalan po ng anak mo si Jesus. Satanas, wala ka ng karapatan para lagyan ng mga sakit ang mga tao narito. Wala ka lang karapatan para wasakin ang kailang tahanan, guluhin, paghirapin. Lagyan ng mga bisyo, mga anak. Pag-away-away ng mga pamilya. Paghiwalayin. Kaya sa umagang ito, Satanas, inuutusan ka namin. Itinatali. Itinatapon. Sa pinakamalalim na puso ng dagat. At wala ka ng karapatang bumalik sa kanila. In the name of Jesus. In the name of Jesus Christ of Nazareth. In the name of Jesus Christ of Nazareth.